May nakasalamuha ka na bang ganitong tao sa buhay mo? Yung tipong pagkatapos mong kausapin, pakiramdam mo'y hindi lang ang kamay mo ang gusto mong hugasan, kundi pati ang utak mo. Isang energy vampire, drama king, o kaya'y isang walang tigil na kritiko. Tinatawag natin silang toxic people at tila ba invention lang sila ng ika-21 na siglo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang problemang ito ay kinaharap na nila 2,000 taon na ang nakalipas? At hindi lang sila basta nakaharap, kundi nakabuo pa sila ng isang buong sistema ng psikolohikal na proteksyon. Isang sistema na ginamit ng mga emperador, alipin, general, at mga manunulat ng dula. Ngayon, sisilipin natin ang arsenal ng mga sinaunang Stoic at aalamin kung paano hinarap ng mga dalubhasa sa pagpipigil sa sarili na ito ang mga taong halos hindi na makayanang pakisamahan. At nangangako ako, ang ilan sa kanilang mga pamamaraan ay ikagugulat mo dahil sa pagiging simple at henyo nito. Kaya, halina't maglakbay tayo pabalik sa sinaunang Gresya at Roma. Isipin mo ang mundo na walang mga psychologist at life coach. Isang mundo kung saan ang buhay ay puno ng kaguluhan, digmaan, at biglaang pagbabago ng kapalaran. Sa ganitong klasing kalagayan nga isinilang ang Stoicism. Hindi gaya ng sikat na maling akala, ang mga Stoic ay hindi mga robot na walang emosyon na sumusupil sa lahat ng kanilang damdamin. Sa halip, kabaligtaran ang totoo. Sila ay mga taong nagsasabuhay ng pilosopiya na nagsisikap na maunawaan ang kanilang mga emosyon upang hindi nila hayaang kontrolin nito ang kanilang buhay. Ang pangunahin nilang layunin ay ang kapayapaan ng kalooban o ataraxia at naunawaan nila na ang pinakamalaking pinagmumula ng pagkabalisa ay ang ibang tao. Ang pangunahing prinsipyo na kailangan mong malaman ay simple lang, tulad ng lahat ng henyo, hindi natin kayang kontrolin ang mga panlabas na pangyayari at ang ibang tao. Ngunit palagi nating makokontrol ang ating reaksyon sa kanila. Ang buong pilosopiya ng Stoicism para sa paglutas ng ating problema ay nakabatay sa pundasyong ito. Paano nga ba isinasabuhay ng mga Stoic ang kanilang pilosopiya? Saan nagsisimula ang landas patungo sa walang kupas na kapayapaan ng loob? Nagsisimula ito sa isang simpleng ehersisyo, ngunit napakalakas ang epekto. Tinawag itong dichotomy of control ng mga pilosopo. Pero mas simple natin itong tatawaging paghihiwalay ng kapangyarihan. Isipin na mayroon kang hindi nakikitang guhit na iginuguhit. Sa isang panig ng guhit na ito, lahat ng hindi mo kayang kontrolin. Ang panahon, ang nakaraan, at higit sa lahat, ang mga iniisip, sinasabi, at ginagawa ng ibang tao. Ang kanilang masamang kalooban, ang kanilang kritisismo, ang kanilang mga pagtatangkang saktan ka. Lahat ng ito ay nasa kabila ng guhit. Sa kanila ang kahariang iyan, hindi sa iyo. Hindi mo ito kayang baguhin. At sa kabilang panig naman ng guhit, ang sarili mong imperyo. Ito lang ang mayroon kang ganap na kapangyarihan. Ang iyong mga saloobin, ang iyong mga paghatol, ang iyong mga desisyon, at ang iyong mga aksyon. Ikaw lang ang nagpapasya kung paano bibigyan ng kahulugan ang mga sinasabi ng iba. Ikaw lang ang pipili kung magtatampo ka, magagalit, or babaliwalain mo na lang. Kapag may toxic na tao na sumusubok na guluhin ang iyong kalooban, agad itong ginagamit ng isang stoic na parang filter. Tatanungin niya ang sarili, ang nangyayari ba ngayon ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan? Ang pag-uugali ng katrabaho? Hindi. Ang kanyang masakit na komento? Hindi. Pero ang reaksyon ko sa komentong yan, oo, buong buo. Agad na nagbabago ang iyong pagtingin dahil sa simpleng tanong na ito. Titigil ka sa pagaksaya ng enerhiya sa walang saysay na pakikipaglaban sa gilingan ng hangin ng pag-uugali ng iba. Itutuon mo ang lahat ng iyong lakas sa pagkontrol
sa tanging bagay na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, ang iyong sarili. Maging si Emperador Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon, ay patuloy na ipinapaalala ito sa kanyang sarili. Nauunawaan niya na kahit ang kanyang kapangyarihan ay hindi abot ang isip ng ibang tao. At sa pag-uunawang ito, hindi kahinaan, kundi isang napakalaking lakas na nagpapalaya. Okay, naibukod na natin ang mga bagay na kontrolado natin sa mga hindi. Pero paano naman ang mga emosyon na pilit bumubukal pa rin? Dito ilalabas ng mga Stoic ang pangalawa nilang makapangyarihang kasangkapan, ang lakas ng ating persepsyon o pananaw. Mas simple pa rito. Tandaan ang sinabi ni Epictetus, isang pilosopo, ang nagpapahirap sa tao ay hindi ang mga pangyayari, kundi ang kanilang pagtingin o pagpapakahulugan sa mga ito. Isipin mo ng mabuti. Hindi ang mismong ginawa o sinabi ng ibang tao ang nagbibigay sa iyo ng sakit, kundi ang iyong paghatol o pagpapahalaga sa kilos na iyon, ang iyong sariling paghusga. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Sa isang pulong, sinabi ng kasamahan mo, hindi yata ito ang pinakamagandang ideya mo. Ano ang nangyari sa objetibong paraan? Nagbigay lang ng opinyon ng tao. Simpleng impormasyon lang yon, pero sa isip mo, bigla kang maglilikha ng buong drama. Iniisip niyang bobo ako, binabawasan niya ang autoridad ko. Sigurado, iniisip ng lahat na wala akong kakayahan. Ang dramang ito, ang panloob na pelikulang ito, yan ang pinagmumula ng iyong pagdurusa, hindi ang kanyang sinabi. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan ng isang stoic na maging isang walang kinikilingang reporter. Idokumento lang niya ang katotohanan. Nagpahayag ng pagdududa ang kasamahan ko sa aking ideya. At yun lang, punto. Hindi niya lalagyan ng label ang katotohanan ito ng insulto, pagpapahiya o sakuna. Sa paghihiwalay ng katotohanan sa iyong paghusga, inaalis mo ang bisa ng lason nito. Nakikita mo lang ang isang pangyayari, hindi isang personal na pag-atake. Ang kakayahang makita ang mga bagay kung ano sila. Ito ay hindi pagpigil sa emosyon. Ito ay isang sinadyang pagpili na huwag lumikha ng mga emosyon sa kawalan. Magaling, natuto na tayong paghiwalayin ang katotohanan mula sa emosyon. Pero paano kung talagang napakalaki ng problema? Kung ang away sa boss or pagtatalo sa mahal sa buhay ay umaabot sa puntong sinasakop na ang buong isip mo at halos hindi ka na makahinga. Dito, iminumungkahit ng mga stoic na gamitin natin ang tinatawag na astronaut mode o ang pananaw mula sa itaas. Ito ay isang mental na ehersisyo lamang, pero ang epekto nito ay nakakamangha. Kapag may bumabagabag sa iyo, isipin mong dahan-dahan kang umaangat sa ibabaw ng sitwasyon. Una, makikita mo ang iyong kwarto. Pagkatapos, ang iyong bahay, ang kalsada, ang buong syudad. Patuloy kang umaakyat ng mas mataas at mas mataas hanggang sa ang buong bansa ay magmukha na lang isang mapa. Pero huwag kang tumigil. Lumipad ka pa. Narito na ang ating planeta. Isang maliit at marupok na asul na bola sa gitna ng itim na kawalan. At ngayon, lumayo ka palalo. Lalagpasan mo ang ibang mga planeta, makikita mo ang buong ating solar system, pagkatapos ang Milky Way Galaxy kasama ang bilyon-bilyong bituin nito. At ngayon, ang ating galaxy ay isa lamang sa napakaraming hindi mabilang sa walang hanggan at walang katapusang universo. Ngayon, mula sa taas ng kalawakan, subukan mong hanapin ang iyong problema, ang masamang pag-uusap na iyon, ang mapanuyang komento. Nasaan ito? Sa lawak ng kosmos, hindi ito ni isang butil ng alikabok. Nawawala na lang ito. Ang diskarting ito ay hindi nangangahulugang binabaliwala ang iyong damdamin. Inilalagay lang nito ang mga ito sa tamang konteksto. Ipinapakita nito
sa iyong ego na ang mundo ay hindi umiikot sa paligid ng maliit na sama ng loob na iyon. Mula sa taas ng orbita, ang mga salita ng isang nakakasamang tao ay hindi natunog, nakakatakot. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaparasdokso at pinakamabisang diskarte ng mga Stoic. Ang pamamaraang tila hindi lohikal, ngunit kayang lubos na patigilin ang sino mang agresor. Kapag may sumusubok na saktan ka, ang likas na ugali ay nagtutulak na depensahan ng sarili o lumaban. Ngunit ang mga Stoic ay nag-aalok ng isang bagay na lubos na naiiba, ang makiramay. Paano? Bakit ka makikiramay sa taong nananakit sa iyo? Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa diagnosis na inilapat ng mga Stoic sa pagiging nakakalason ng tao. Kumbinsido sila na ang mga tao ay nagpapakita ng masamang ugali, hindi dahil sa likas silang masasama, kundi dahil sa malalim silang nagkakamali sa kanilang pagkaunawa kung ano ang tunay na tama at mali. Para silang isang tao na sumusubok na pawiin ang uhaw sa pamamagitan ng pag-inom ng isang basong maalat na tubig. Iniisip niyang makakatulong ito sa kanya, ngunit sa katunayan ay lalo lang nitong pinapalala ang kanyang pagdurusa. Sa parehong paraan, ang isang nakakalason na tao ay taimtim na naniniwala na sa pamamagitan ng pagpapahiya sa iba, pagrereklamo, o pagmamanipula ay may mararating siya. Ngunit sa katotohanan, lalo lamang siyang lumulubog sa sarili niyang pagdurusa. Siya mismo ang unang nasasaktan. Kapag tiningnan mo ang nananakit sa iyo, sa pamamagitan ng pananaw na ito, isang milagro ang nagaganap. Naglalaho ang iyong galit. Ang hinanakit ay napapalitan ng isang uri ng habag. Wala ka ng kinakaharap na makapangyarihang kaaway, kundi isang mangmang at nagdurusang nilalang. Mahalagang maunawaan, hindi ito nangangahulugang kailangan mong tiisin ang kanyang pag-uugali. Ang mga hangganan ay nananatili, ngunit ipinagtatanggol mo ang mga ito hindi na mula sa puot, kundi mula sa isang kalmadong pagkaunawa. Ayaw mo lamang inumin ang lason mula sa tasa na iniaalok sa iyo dahil nakikita mong nalason na nito ang sino mang humahawak dito. Ngayon, pakinggan natin ang isa sa pinakanakamamangha at marahil pinakapraktikal na payo na nagmula pa sa lumang panahon. At hindi lang ito iniwan sa atin ng isang pilosopo, kundi ng mismong Romanong emperador na si Marcus Aurelius. Isipin ninyo ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo na araw-araw humaharap na sa mga sabwatan, pagtataksil, panlilinlang at kamangmangan. Kaya, ang taong ito, bago pa man magsimula ang araw, ay nagsasagawa ng isang espesyal na paghahanda sa pag-iisip. Sinasabi niya sa sarili niya, ngayon, makakaharap ko ang mga taong makukulit, walang utang na loob, mayayabang, mapanlinlang, mainggitin, at mahirap pakisamahan. Nakakagulat, di ba? Sa halip na positibong pananalita, isang listahan ng mga kapintasan ng tao. Pero diyan, nagtatago ang talino. Hindi ito pesimismo. Isa itong psikolohikal na bakuna. Hindi inasahan ni Marcus Aurelius na magiging mababait ang lahat ng tao sa paligid niya. Bagkus, inihanda niya ang kanyang sarili sa realidad. At kapag nakaharap niya ang ganoong tao sa loob ng araw, hindi siya nilalamon ng galit o pagtataka. Sa halip, kalmado niyang tinatanggap ang sitwasyon. Ah, narito na ang isa sa kanila. Handa ako para rito. Bago pa man mangyari, inalis na niya sa mga toxic na tao ang kanilang pangunahing sandata, ang epekto ng pagkabigla. Hindi niya hinayaan na sirain ng kamangmangan ng iba ang kanyang panloob na kuta. Ito ang pinakamataas na antas ng stoicismo, hindi ang subukang baguhin ang mundo, kundi ang ihanda ang iyong sarili para rito. Ang bumuo sa loob mo ng isang kuta na hindi matitinag ng anumang sama ng loob, ngunit ang pinakanakamamangha at pinakapraktikal na payo
ay ipinamana sa atin ng Romanong emperador na si Marcus Aurelius. Isipin mo, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, tuwing umaga paggising, sinasabi sa sarili ang ganito: "Ngayon, makakasalamuha ko ang mga taong makukulit, walang utang na loob, mapagmataas, tuso, mainggitin, at mahirap pakisamahan." Grabe yun, di ba? Hindi siya umasa na lahat ay magiging mabait. Naghanda siya sa pinakamasama. Hindi ito pagiging pesimista, kundi isang uri ng psikolohikal na bakuna. Inihanda niya ng maaga ang kanyang isip sa posibleng pagharap sa mga kapintasan at kahinaan ng tao. At kapag nangyari ito, hindi siya nabigla. Ang reaksyon niya ay hindi pagkaasar o pagkainis, kundi isang payapang pagkilala. Ay, eto na nga, inasahan ko na to. Hindi niya hinayaan na sirain ng kawalang alam ng iba ang kanyang sariling panloob na kapayapaan. Ito ang tunay na galing ng stoicismo. Sa madaling salita, itinuturo sa atin ng mga stoic na ang pangunahing sikreto sa pakikitungo sa mga toxic na tao ay wala sa kanila, kundi sa atin. Ang lakas ay hindi sa pagbabago sa kanila, kundi sa hindi pagpapayag na baguhin kanila. Ito ay kontrol sa ating perception, pagbabago ng pananaw, at kahit kaunting pag-unawa. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging interesado kayo sa pagtuklas sa mundo ng sinaunang karunungan, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga payo ng stoicismo ang nakita ninyong pinaka-praktikal at pinaka-makapakinabang sa inyong buhay? O baka naman may ginagamit na kayong katulad nito kahit hindi nyo alam na stoicismo pala ang tawag dito? I-comment nyo sa ibaba. Masaya akong basahin ang mga sagot nyo